Thank you, Lord. Ayan, kahit sa aking kaarawan, si Jesus pa rin ang may tataas. Praise the Lord. And bago tayo magsimula, hindi dahil birthday ko, wala na ako sermon na ibibigay sa inyo. All the more ako maninermon ngayong hapon na to. So gusto ko muna makamusta. Kamusta yung naging RTT live natin last Saturday? Sino yung nag-enjoy last Saturday? Seryoso, sino yung nag-enjoy? Sino yung may natutunan? Ang tanong, gusto nyo pa? Tinatawagan ko ang ating mga... Wala pala sila ngayon. So, don't worry, we will announce. Pero siguradong magkakaroon ulit tayo ng RTT live. Stuya ba? Basta, ulitin namin yon sa darating na mga pagkakataon. And I hope you'll continue to invite your friends, your family members, your loved ones, your enemies. Ayan. At gusto ko rin mga musta. Kamusta yung February 14 ninyo? Uy, may nagliwanag na mga mukha. Sinong nakatanggap ng bulaklak? Ay, meron. Meron akong nakita mga nag-post ng merong teddy bear, merong chocolates. Yan. Merong chocolates, merong teddy bear, merong roses, merong crochet na bouquet. Yan. Alright. Sino dito yung nainggit? Sino yung walang natanggap? At sino yung walang binigyan? Nainggit ba kayo? Totoo. Alam nyo ba, we are to celebrate hindi lang yung February 14, but yung everyday ng buhay natin. Bakit? Kasi hindi lang tayo February 14 mahal ni Lord. Si Lord mahal niya tayo araw-araw. Doon pa lang, tapos na. Let's pray. Tapos alam nyo ba, magre-remind lang ako ngayon, no? Kasi nga, sobrang dami kong nakita ng mga kabataan na sobrang nadidepress kapag February 14. Sila kasi meron na silang boyfriend. Sila kasi meron na silang girlfriend. Sa kanila meron nagbibigay. Yung mga kaibigan ko meron silang binibigyan, pero bakit ako wala? Hindi pa tayo yung topic, segue ko lang. Nandito na rin tayo eh. Alright. Alam nyo, sana hindi natin makalimutan na patuloy na pahalagahan yung importansya ng paghihintay. Sana hindi tayo magsawa every time na binabanggit namin ditong tatlo na paulit-ulit na maghintay. Sana ipamuhay po natin. Mangungusap lang ako saglit sa mga lalaki. Lahat ng mga lalaki, taas ng kamay. Yan. Sige, tingin kayo dito sa mga lalaki. Ayusin yung buhay nyo. Ayusin nyo muna yung buhay nyo, ha? Huwag kayong chat ng chat. Meron kang baby 1, meron kang baby 2. Pangalawa, habang nag-aaral ka, mag-aaral ka muna. Tapos kapag dumating yung pagkakataon, nakapagtapos ka na, meron ka ng trabaho, kapag nagligaw ka, huwag lang sa chat. Manligaw ka sa bahay. Kuya, nakakatakot yung magulang. Apa gagawin mo sa anak niya? Alam mo kung talagang totoo yung purpose mo sa panliligaw. Kasi we are dating to marry. We don't just date para meron tayong i-display. Alright? Sa mga lalaki, sali kayo, meron kaming ginagawa once in a while. Hindi na siya weekly eh. Yung BTM, Boys to Men, transitioning, para hindi lang tayo maging immature na mga batang lalaki. Magiging godly man tayo. Bakit? Because we are to lead yung magiging pamilya natin someday. Huwag kayong magmadali. Kuya, ako na lang yung walang GF sa tropa. O di perfect. Ipakita mong ikaw, naghihintay ka. Ipakita mong yung merong Kristo sa buhay, marunong maghintay. Mga lalaki, nakuha. Hanggat hindi ka marunong maglaba, mamlansya, magmahal ng totoo sa Panginoon, hindi ka pa pwedeng mag-girlfriend. Kuya, kailan ba dapat pwede? Kapag malapit ka nang ikasal. Ha? Kapag gusto mo nang ikasal, paano ka kakasal? Wala kang trabaho. Mga lalaki, kayo mamaligwa. Bakit? Kasi latag na latag yung buhay naming tatlo, ni Kuya AJ, ni Kuya Radley, pati ako. Anong buhay yan? Yung buhay ng mga nag-compromise kami dati. Ano nangyari? Yung consequence ni Rip po namin. Kami din yung
nag-harvest ng bunga ng ginawa namin pagkakamali. So sana sa mga lalaki na nandirito ngayon, matuto po tayong maghintay. Nakuha ba? Punta tayo sa mga babae. Siyempre, bumawi tamo. Girls! Huwag naman kayong marupok. Kayo konting tingin lang eh. Kuya Zap, hindi mo kasi naintindihan yung feeling. Nagkatabi kami ng YDC. That's destiny. Girls. Listen to this. Isa pa. Huwag kayo yung manliligaw. Girls, huwag kayo yung manliligaw. Para gusto nyo kayo yung manligaw Pagdating ng panahon, kapag oras na naset na ng Panginoon, hindi po kayo yung gagalaw. You are meant to be pursued. Nakuha? Nakuha ba? Kuya, ang tanda ko na. Wala pa akong boyfriend. Ilang taon ka na? 12. Ako palo ko sa iyo yung mic. Kuya, hindi mo kasi naiintindihan yung peer pressure. Kasi kuya, nagde-date sila every February 14. Bata pa kayo. Alam nyo, kailangan nyo munang masatisfy sa pagmamahal ng Lord before nyo pwedeng masabi na kaya nyo nang magmahal ng ibang tao. Uulitin ko lang, yung pagpapasok mo ng relationship, hindi siya basta-basta. Maraming pros and cons. At ngayon, yung sa paghihintay, sasabihin ko, ano lang to, segue lang Kasi medyo maraming pumapalya sa atin dito Kapag usaping pag-ibig, we are not against relationship. May asawa ako May asawa si Kuya AJ May girlfriend si Kuya Radley We are not against relationship. Alam nyo saan ako against? Sa wrong process ng relationship. Bakit? Kasi nga nanggaling din kami doon. Alam namin. Kaya paulit-ulit po namin sinasabi yung mga ganitong bagay. Ano ba yung consequence kapag nagmadali ka? Magkakamali. Kuya Zapi, binigay ko lahat. Kuya Zap. Tapos iniwan niya ako. Nagmadali ka kasi. Kuya Zap, hindi na ako magbo-boyfriend. Kuya Zap, hindi na ako mag-girlfriend. Bakit? Kasi pinagpalit niya ako sa iba. Pinagpalit niya po ako sa malapit. Na-classmate ka. Ang daming consequence niyan. Yung dapat na may enjoy ninyo sa marriage life nyo, kapag married na kayo, wala, nabigay na lahat. Tapos kapag nagkamali, sinong magkakaproblema? Hindi lang kayo. Parents ninyo. Family ninyo. Ang daming consequence kapag nagmadali po tayo. Akala mo yan ay tunay na pagmamahal. Pero nag-base ka lang sa muka. Kuya, maganda. Kuya, gwapo. Kuya, nag-gym. Pinleksan ka lang. Kuya Zap, ginanyan ako. Napa-I love you ako bigla YDC. Paalala lang po, hindi tayo dapat mag-base sa physical po natin. Bakit? Kapag tumanda yung isang tao, sa ayat sa gusto mo, papangit yan. Kahit ako, oo, papangit din ako. Pero matagal pa yun. Siyempre naman. Hindi lahat tayo. Magkukulubot yung mga mukha natin kung hindi pa darating si Lord. Kaya huwag kayong mag-base sa physical. Huwag kayong mag-base sa emosyon. Kuya Zap, pinapakilig niya ako. Kuya Zap, grabe yung mga sweet messages niya sa akin. Kuya Zap, tinatanong niya ako kung kumain na ba ako. Alam niyo, kung dyan lang kayo nag-base, kung gusto niyo may ka-chat, chat niyo yung 8080. Yan. Yung 911, tawagan niyo, mag-usap kayo. Kung gusto niyo, sana hindi po natin ma-take ito personally because we've seen a lot of people succeed and fail in this type of aspect ng buhay po nila. At sasabihin ko sa inyo, mas maganda na mag-succeed kayo. Mahirapan na kayo ngayon sa kakahintay ng tamang panahon ng Panginoon, ng tamang taong ibibigay ng Panginoon sa inyo, kaysa sa magkamali po kayo. Nakuha ba? Ito yung sasabihin ko sa inyo, it is always worth the wait. Sobrang worth it po yung paghihintay.
you will reap a harvest. Nakoy, tama ba, Kuya AJ? Masaya bang maghintay, Kuya AJ? Masarap ba yung bunga ng paghihintay, Kuya AJ? Let's welcome our speaker, Brother AJ. Thank you, Koy. Kapag meron po kayong tanong, kapag naguguluhan po kayo, kapag hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, kapag meron nag-approach sa inyo romantically, lapit kayo sa mga forerunners po ninyo. Kung hindi nyo po alam, lapit po kayo sa amin. Para po ma-advisean po namin kayo. Para mabigyan po namin kayo ng mga galing sa Bible po na advice. Nakuha po ba? Huwag kayo lumapit sa mga social media influencers. Ang sasabihin nila sa inyo, kagatin mo na yan. I-get mo na yan. Mag-yes ka na dyan. Sayang yung panahon. Try until you succeed. No. Tayo, wait and wait until dumating yung tao na ibibigay sa atin ng Panginoon. Nakuha po ba? Huwag munang makikipag-flirting. Okay? Huwag munang flirting. Huwag munang landi. Okay? Tawa-tawa tayo pero ginagawa natin ang patago. Tawa-tawa tayo pero ang dami nating side chick. Meron kang ka-chat sa Systems Plus. Meron kang ka-chat sa FGN MNHSS. Meron kang ka-chat sa iba't ibang schools. Bakit? Kuya, the more the merrier. Hindi. No. Bawal muna. Pakisabi, wag muna. Sabihan mo yung katabi mo, wag muna. O ngayon, tapikin mo yung sarili mo, maghintay ka. Ay, kung nakita nyo lang yung iba dito, ganito yung ginawa nila. Maghintay ka. Huwag kang maruport. Okay, nakuha? May natutunan? Mag-communion nata tayo eh. Kailangan po matuto po tayong maghintay. Kung nagmamadali yung mundo, ipakita natin yung mga anak ni Kristo marunong maghintay. Yung mga anak ng Diyos marunong sumunod sa tamang proseso. Alright? Nakuha po ba? Nakuha? Nakuha nyo? Baunin nyo hanggang nabubuhay kayo. Alright? Tandaan ninyo, i-remind ninyo yung mga sarili ninyo. Kung may pumipressure sa inyo, ibigay nyo lahat sa Panginoon. Hayaan nyo si Lord. Alright? Sige, tuloy-tuloy na tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon is this: God's love empowers you to endure trials. Pakisabi, it empowers you to endure trials. Sabi ko, pakisabi ulit. Ang sabi ng isa, amen. Basahin natin ulit. In 1, 2, 3, go. Ito yung kagandahan sa pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, praise God, lumalalim na yung pagkakaalam natin sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang natin basta dinideclare na, ay, salamat sa Lord kasi mahal niya ako. Ngayon, naiintindihan na natin na meron ding empowerment na kasama yung pag-ibig ng Lord. Yung una, God's love empowers us to overcome, to endure sin. Para hindi tayo magkasala. Yung last week na napag-usapan, ano kasi? Ay, perfect. To conquer fear and timidity. Na sa pag-ibig, walang takot. Na sa pag-ibig, walang hiya-hiya. Kaya tayo, in sharing the gospel, we will go all out. Sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos, all out lang tayo. Wala nang hiya-hiya. Sino na nakapag-apply na napag-aralan natin last week? Ayan. So, patuloy po, mag-share po tayo. At ngayon, yung pag-uusapan po natin, manggagaling sa Romans 5, 3-5. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So ang sabi niya, but we rejoice in our sufferings. Nagagalak tayo sa mga pagsubok na hinaharap natin. Eh kuya, bakit? Eh kuya, papaano? Kasi masakit yung pinagdadaanan. Kasi kuya, nahihirapan ako. How can I rejoice? Sa isang katotohanan, kasama mo yung Diyos. That very reason alone, na hindi ka nag-iisa, you can rejoice in every trial na darating sa buhay po natin. At ang sabi po dito, no, yung pong suffering na yan, it produces endurance. Pinapatatag tayo para hindi tayo maging lampa-lampa. Para hindi tayo basta-basta na lang tinutos ng winds, ng waves. Para hindi na lang tayo basta-basta pinapataob ng mga problema natin. Pinapatatag po tayo ng mga problema na yan. Alright? And endurance produces character. Ito yung maganda. Kapag merong pagsubok, minumold tayo ng Lord,
Kasi yung pagsubok na yan, parang blessings in disguise yung mga yan. So minumold tayo ng Lord para mas maging kawangis po natin siya. Tignan mo yung katabi mo. Malayo-layo pa, no? Pero malayo na. Alright? Marami nang binago dyan ng Panginoon. At syempre sa ating lahat, marami pang babaguhin ng Panginoon sa atin. Pero let's make it a point na kada merong pagsubok na darating, it is an opportunity for us to experience ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Nakukuha. Nakakasunod ba? Ang sabi dyan, and character produces hope, pag-asa. At ang sabi po dito, yung hope, yan po yung confident assurance. Kasiguraduhan natin that no matter what happens, ayan, no matter what happens, victorious na po tayo. Na kahit anong mangyari, matagumpay na po tayo. At kahit anong mangyari, hindi ka mag-iisa. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka mag-iisa. Kinantaan niya, sura na bumuboses. Alright. And hope does not put us to shame. Hindi tayo ipapahiya. At ang sabi dyan, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yung pag-ibig ng Diyos, alam niyo ba that the very reason why we are here ay dahil mahal tayo ng Panginoon? The very reason why we are raising our hands, singing songs, shouting at the top of our lungs, jumping, crying out sa Panginoon sa pagpupuri, having our devotions, prayer time, kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi bulaklak yung binigay ni Lord sa atin. Uulitin ko lang, yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. And we are being reminded of it. Every time na nandirito tayo, pinapaalalahanan tayo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. And ang sabi po dito, no, you can endure trials because of God's love. And surely, first, ang sabi dito, He will strengthen you during hard times. Papatatagin ka ng Panginoon. Papalakasin ka ng Panginoon kapag nandun ka na sa pagkakataon na nahihirapan ka. Ang sabi ng Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yung nagsasabi dyan ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, fear not. Huwag kang matakot. Pakisabi sa sarili mo, huwag kang matakot. Maraming reason, yung napag-usapan natin last week, no, about fear and timidity. So I hope wala nang masyadong takot sa atin ngayon or wala nang takot sa atin ngayon. Pero alam nyo ba, trivia lang, that fear not, do not be afraid has been said 365 times for us to be reminded sa Bible. For us to be reminded daily na hindi tayo dapat matakot. Pero alam nyo ba, kahit yung isang salita lang ng Lord na sasabihin niya sa atin na huwag tayong matakot is more than enough already. Yung sasabihin lang ng Lord sa atin. Pero He is just so generous na sinabi niya sa atin to 365 times sa kabuuan po ng ating Biblia. And lang sabi dito, bakit mo hindi kailangan matakot? Kasi ito yung katotohanan, for I am with you. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Huwag kang madismaya. Kuya Zab, saang paraan? Bakit siya meron ng answered prayer? Bakit ako wala? Bakit ganito yung buhay? Bakit mahirap? Hayaan mo lang. Do not be dismayed. Ang sabi ng Lord, bakit? For I am your God. Dahil siya yung Diyos natin. At yung Diyos natin, buhay. At ang sabi niya dito, ito yung isa sa mga pinakamasarap while meditating this word kagabi habang nagre-review ako. Sobrang na-encourage lang ako dito. Ang sabi niya, I will strengthen you and I will help you. Ang sabi ng Panginoon, I will strengthen you and I will help you. Papalakasin kita at tutulungan kita. Ang sabi ng Panginoon, Kuya, bakit parang para sa akin yan? Alam mo, saan tayo strengthen ng Panginoon? He will give us new strength. Ang sabi dyan, ay, mali pala. I will strengthen you and I will uphold you with my righteous right hand. Hindi yung kung basta sino lang. Hindi yung forerunner mo lang. Hindi yung parents mo lang. Kundi yung Diyos na sinasamba mo. Siyang magpapalakas at tutulong sa'yo. Isn't that more than enough? Hindi pa ba sapat na yung Diyos na naglalang ng langit at lupa, yung Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, ang nagsabi na tutulungan kanya? Hindi pa ba sapat yun? Now, we have to remind ourselves, simula sa oras po na to, hanggang sa mga araw-araw na ibibigay po ng Panginoon sa atin, nakasama natin siya at papalakasin niya tayo. Kapag sinabi po natin na siya yung source ng strength natin, ang ibig sabihin, unlimited po yan. Unlimited po yan. Kung kailangan mo, no, may number 2 tamo sulo. Yan. May dalumdum kayo bigla. May nervous ko kaya kayo. Alright. Kasama po natin ang Panginoon. If He is your God, meaning you obey Him, you can be sure that you can always find strength in Him and He will never leave you. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Pangalawa, Isaiah 40:29-31. He gives power to the weak
and strength to the powerless. Every youth will become weak and tired, and young men will fall into exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength, and they will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Baka meron sa inyong naging life verse nito. Sobrang sarap na basahin itong verse na ito. Ang sabi niya, He will give you the power. He gives power to the weak. Pero hindi kanya mabibigyan ng power kung nangihina ka, kung hindi mo inaamin sa Kanya na nangihina ka. Alam nyo, ito yung problema sa atin ng mga kabataan. We take pride. Gusto natin, palagi tayong malakas na nakikita. Gusto natin, palaging goods lang tayo. Alam nyo, we don't need to pretend sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin kailangan magpakita sa Diyos. Why? Because He knows us. Alam niya kung ano yung nasa kahibuthuran ng ating mga puso. All we have to do is to be vulnerable sa harapan ng Panginoon. No pretensions. Lord, sabihin mo sa Lord, Lord, nangihina na po ako. Lord, napapagod na po ako. Lord, hindi ko po kaya itong problema na to. Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo yung nakakalungkot lang, ginagawa natin yan kanino? Sa mga kaibigan natin. Mas open tayo sa mga kaibigan natin kaysa sa Panginoon. Limited yung kaibigan natin eh. Ang Lord unlimited. He is limitless. He is omnipotent. He can do all things. He is all-powerful. He is sovereign. Pero bakit natin inuuna yung mga tao kaysa sa Diyos? Dapat ang Panginoon, hindi po siya maging last resort. Kung hindi, dapat siya yung first priority po natin. Siya yung first option po natin. And dapat siya lang yung maging only option po natin. Sa kada meron po tayong iraharap na pagsubok. Nakukuha ba, YDC? Nandyan pa ba kayo? Sabi dyan, even youths will become weak and tired. Na, no? Even youths will become weak and tired. Marami ngayon, hindi ko na kayo papagtaas yun ng kamay. Pero ka-start pa lang ng taon, na-stress na. Sa schools, ang daming problema sa bahay, sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral. Sobrang na-stress na, nakakapagod na. Kanina nga, hindi ko na lang sasabihin kung sino eh. Meron pumasok sa office, ang laking tao eh. Andyan ba siya? Linob yung office? Koy, saan? Paano ka? Ano meron? Umiyak lang. Tapos sabi ko, tinanong ko siya, na paano ka? Hindi ko babanggitin kung sino ha. Padayan niya kung nino. Alright. Hindi ko babanggitin kung sino. Pero sabi niya, Koy, sabi niya, pagod na po ako, sabi niya. Koy, pagod lang ako, sabi niya. And I do believe na hindi lang siya yung pagod. Alam ko maraming pagod ngayong oras na to. Alam ko maraming pagod ngayong oras na to. Pero ito yung masarap sa Panginoon. Siya yung kapahingahan po natin. Siya yung kapahingahan po natin. Sa lahat ng mga napapagod na sa buhay, sa daming problemang dumarating, siya po yung kapahingahan po natin. And He will gives you the power. Siya yung magbibigay ng kapangyarihan, maging ng katatagan po natin para makapagpatuloy po tayo. Ang sabi dito, even youths will become tired and young men will fall into exhaustion. Pero ang sabi nito, but those who trust in the Lord, sino dito yung nagtitiwala sa Diyos? Those who trust in the Lord will find new strength. Will find new strength to stand up once again. Will find new strength. He will give you strength, ang sabi dyan. Bibigyan kanya ng kalakasan para magsimula ulit. Bibigyan kanya ng kalakasan para magtiwala sa kanya ulit. Bibigyan kanya ng kalakasan para magsimula ka ulit. Bibigyan kanya ng kalakasan para manampalataya ka sa kanya ulit. Bibigyan kanya ng kalakasan para lumaban ka ulit. Bibigyan kanya ng kaligtasan for you to start again. All you have to do is be vulnerable sa harapan ng Panginoon. Aminin sa Kanya yung mga pinagdadaanan mo and let Him help you sa kung anumang meron ka. Alam nyo, makikita po natin kung gaano kabuhay ang Diyos na sinasamba po natin. Yung akala mong kalakasan na meron ka, hindi sasapat yan. Ang kailangan mo ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Ang kailangan mo, yung lahat na nanggagaling sa Panginoon, ang kailangan mo ang Panginoon po mismo. Nakukuha ba natin? Nakakasunod po ba? Ang sabi dito, as long as you put your confidence in Him, your strength will never fail. As long as you put your confidence in Him, yung pag-asa mo sa Kanya mo lang nilagak, ang sabi po dito, your strength will never fail.
patuloy magkakaroon ka ng kalakasan na kailangan mo, not just in your everyday life, even sa mga pagsubok na ibibigay na kaaway sa'yo, magkakaroon ka ng kalakasan. Why? Dahil ang Diyos na meron ka, unlimited yung resources sa Kanya. Nakukuha po ba natin? We can overcome our trials because Jesus is our strength. We can overcome our trials because Jesus is our strength. Pangalawa po, you can endure trials because of God's love, and surely He will be with you in times of trouble. Pakisabi, He will be with you in times of trouble. Isa sa mga pinangako po ng Panginoon sa atin, kapag minahal natin siya pabalik, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Lalo na kapag meron ng trouble sa harapan po natin. Ang sabi ng Psalms 91:14-15, this will be our YDC verse challenge na ipopost po natin. Kapag nakita niyo yung Utopia page na nag-post, i-reshare niyo na lang yon, then put a hashtag. Okay, na YDC verse challenge po. Sabi dito, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. Ang sabi dyan, because He loves me, says the Lord. Sino nagmamahal sa Panginoon? Yung totoo, sino nagmamahal sa Panginoon? Dapat lang yung maging first response natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin is yung mahalin natin siya papabalik. Uulitin ko lang, be mindful sa mga pinapakinggan po nating mga preachers. Meron kayong maririnig na sasabihin po nilang, hindi na importante kung mahal natin ang Diyos o hindi. Hindi. Gusto ng Lord na mahalin natin siya pabalik. Gusto ng Lord na mahalin po natin siya pabalik. Hindi po totoo na hindi na importante yung pag-ibig natin sa Kanya. No. Ang sabi niyan, because He loves me. At meron pang blessing, ang sabi niyan, I will be with Him in trouble. Ang ibig sabihin, hindi ka mag-iisa. Meron tayong cooperation na gagawin. Gusto mo ba na maging kasama mo ang Panginoon sa mga problemang pagdadaanan mo? Ang sabi niyan, dapat mahalin mo siya pababalik. Yan po yung kailangan po nating gawin. And ang sabi dito, if we love Him, we will spend time with Him. Tama. If we love Him, we will think of Him all the time. Bakit? Kasi yun yung ginagawa natin kapag meron tayong gusto na tao eh. Kapag meron kang crush na tao, kapag lagi mo siyang naiisip, laging yun na lang at yun yung nasa isip mo. Kung wala kang gagawin, yun na lang yung isipin mo ulit. Yung tao na lang na yun. Why? Kasi mahal mo yung tao na to eh. And kung mahal natin ang Panginoon, we will spend time with Him. We will spend time thinking of Him. We will spend time talking to Him. We will spend time reading His love letters for us. Love letter for us. Ito yun, no? Mag-spend time tayo in sharing Him to others. Tama ba? Kasi kung talagang mahal natin, hindi natin ikikip to sa sarili natin eh. Ang Panginoon, kailangan ibabahagi natin siya sa iba. Naalala nyo nung may crush kayo? Naalala nyo nung hindi pa kayo seryoso sa Lord? Praise God, kasi seryoso na kayo eh. Nag-chat lang siya ng good morning, binalita mo sa tropa yan. Uy, alam mo, nag-chat na siya sa akin. GM mo pa. Uso pa ba yung GM ngayon? Pinangalat mo, bakit? Kasi gusto mo tong tao na to, kasi mahal mo tong tao na to eh. But hindi natin magawa yun sa Panginoon kung talagang mahal natin siya. Kung talagang mahal mo yung Diyos, yes, siya yung tinitibok ng puso mo. Sa ayaw at sa gusto mo, dapat yung yung lalabas sa bibig mo ay yung pag-ibig niya rin sa inyo. Yung pag-ibig niya sa ibang tao. Kung talagang mahal po natin ang Panginoon. Pero ang kagandahan niya lang, sabi niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kanya man, eh. Tingnan natin itong verse na to. Check natin. Check natin. Isaiah 43:2. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Ito yung pangako ng Panginoon sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Ang sabi dyan, your troubles will not overwhelm you. And the hard trials that come will not hurt you. Hindi ka masasaktan ng mga trials na darating. Bakit? Kasi kasama mo yung Diyos. And did you know that there is power when you meditate on this wonderful truth that you are never alone? Na hindi ka nag-iisa. Merong isang kanta, ang sabi niya, yung title niya, There's Another in the Fire. There's another in the fire standing next to me. And there's another in the waters, ang sabi niya, holding back the sea.
Ang ibig pong sabihin nito, anuman ang pinagdadaanan po natin, kasama po natin ang Diyos. There will be times that Satan will use this lie. Tingnan mo, wala yung mga kaibigan mo. Tignan mo yung forerunner mo na nangako sa'yo, natutulungan ka niya, na pagpipray ka niya, pero ngayong nade-depress ka, wala siya. Asan sila? Nasaan sila? Nasaan yung best friend mo na yan? Nasaan ang Diyos na nagsabi sa'yo na hindi ka niya iiwan at pababayaan? Satan will use that sa buhay mo. Pero ito yung masarap na response kapag sinabi ni Satan sa'yo yan. Ito, nasa puso ko siya. Ito, kasama ko siya. Ito, hindi ako nag-iisa. Ito, matagumpay pa rin ako despite of your trials na binibigay sa akin. That should be our response to Him. Hindi yung kapag sinabi ni Satan, tignan mo, nag-iisa ka. Oo nga, no? Oo nga, no? Wala akong kasama. Oo nga, no? Walang nakakaintindi sa akin. Oo nga, no? Hindi nila alam yung nararamdaman ko kasi hindi naman nila na-experience itong bagay na experience ko na to. Ito yung masasabi ko sa inyo, hindi man namin naiintindihan, hindi man namin nararanasan o naranasan yan, pero ang Panginoon naiintindihan ka niya. Ang Panginoon naiintindihan niya. Kung merong isang tao at Diyos na magsasabi na anak, naiintindihan kita, si Jesus lang po yun. Si Jesus lang po yun because He endured everything para masabi niya sa iyo na hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Nakuha po ba natin? Pakisabi naman sa sarili mo na lang, hindi ka nag-iisa. Sige, kausapin mo yung sarili mo. Kuya Sap, baka sumagot eh. Kausapin mo yung sarili mo, hindi ka nag-iisa. I-remind mo din yung sarili mo. Sige, tapikin mo yung sarili mo. Yung soft lang na tapik, wag mo sagapan yung sarili mo. Ayan. At hindi ka mag-iisa. Brita, kaya big, you know? Imagine, papatayin mo yung ilaw sa gabi sa bahay mo, hindi ka natatakbo pabalik. Kasi kasama mo yung Lord eh. Ang daming tumawa sa inyo, ha? Tanggalin na natin yung fear. Wala, kahit si Jumbo pa yan. Ako nga, takot pa ako kay Jumbo eh. Si Jumbo po, yun yung aso po namin. Shout out Jumbo, sana di ka naka-live. Aso yun eh, paano magla-live? Alright, ang sabi po dito, no? If you believe that God loves you, kung naniniwala ka, at pinapamuhay mo na mahal ka ng Panginoon, and He cares for you, kung naniniwala ka na mayroong pakialam sa iyo yung Diyos, ang sabi dito, trouble will not harm you. Why? For He will always protect you. Meron nga ako narinig nung meron kaming napag-usapan last time, no? Meron tayong wall of protection. Meron pong wall of protection na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sana wag tayong lumabas doon. Hayaan natin, manatili tayo doon sa wall of protection ng Panginoon po sa atin. Nakukuha po ba? Sa mga darating na pagkakataon, God willing, mapag-uusapan po natin yung mga bagay po na yan. Alright, at ang sabi dito, all you need to do is to call on Him. You need to pray, and you need to pray. Ang kailangan po natin gawin kapag nandito na tayo, sa pagkakataon na parang pinadapa na tayo ni Satan sa mga pagsubok na meron tayo, praise God, an opportunity for us to kneel down before the throne of grace. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Patapos na ako, konti na lang to, 2 oras na lang to. Psalms 50:15. Then call on me when you are in trouble. Tignan nyo to. Si Lord yung nagsasalita dito. Tumawag kayo sa akin. Kapag may problema na, kapag may pagsubok na, anong gagawin niya? And I will rescue you. Tumawag ka sa akin at ililigtas kita. Tumawag ka sa akin at hindi kita papabayaan. Tumawag ka sa akin at siguradong mananagumpay ka. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Nakukuha ba? Nakakasunod pa ba? Pangatlo, you can endure trials because of God's love and surely He will deliver you from all your problems. Yung pong deliver sa ibang salin, He will rescue you. He will save you from your problems. Ang sabi po dyan. So balikan natin yung Psalms 91, yung YDC verse po natin. Ang sabi dito sa 14:15, because He loves me, dahil mahal niya ako, ang sabi ng Panginoon, I will deliver him. I will save him. I will rescue him. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. And you can experience freedom from your sufferings by loving Him back. Makakaranas ka daw ng kalayaan, lalo na sa mga pinagdadaanan mong kahirapan, kung minamahal mo siya pabalik. Ang sabi po dito, basahin natin Psalms 34:17-19. The righteous cry out and the Lord hears them.
The righteous cry out and the Lord hears them. And He delivers them from all their troubles. Pakibasa nga po yung unang naka-underline. And He delivers them from some of their troubles. From all. Anong ibig sabihin ng all? Kaya nga sana all eh. Sana lahat. Na may experience yung nararanasan nito. Kapag all, walang exemption. Lahat. Kuya, nagkamali ako, pero ang sabi niyan, He will delivers them from all their troubles. Sa lahat ng pagdadaanan po natin. The Lord is close to the brokenhearted. Amen. Uy. Malapit ang Diyos sa mga brokenhearted. Kung medyo na-snub ka ng 14, lapit ka sa Lord. Alright, ang sabi po dyan, and save those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles. Totoo naman, di ba? Hindi naman kasi pinangako ng Lord na hindi na tayo magkakaproblema eh. Ang pinangako ng Lord, but the Lord delivers him from them all. Ililigtas ka, sasagipin ka ng Panginoon sa lahat ng iyong mga pagdadaanan. Hindi ba sweet si Lord? Kasweet na ng ginuta mo, Imagine tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Imagine tayo tumatalikod sa Kanya. Imagine tayo nagda-doubt tayo sa Kanya paminsan-minsan. Pero the moment na lumapit ka sa Kanya, ano sasabihin ng Lord? I got your back. I got you. Hindi ka mag-iisa at hindi ka nag-iisa. Ang sasabihin ng Panginoon po sa atin. So patuloy pong i-remind po natin yung sarili natin na hindi lang dapat siya yung nagmamahal sa atin. Dapat mahal din po natin ang Panginoon. At alam natin na dahil mahal po natin ang Panginoon, ililigtas niya tayong lahat sa atin pong mga pagsubok. Nakukuha ba? Nakakasunod pa ba? Ang sabi po dito, 2 Timothy 4:18. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into His heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen. Amen. Ang sabi po dito, sa lahat ng pinagdaanan ni Paul sa kanyang buhay. Si Paul po to, talking to Timothy. Kausap niya yung minimentoran niya, yung anak-anakan niya sa spiritual. Ang sabi niya, at yung Panginoon na meron ako, ang sabi niya, will rescue me, will deliver me, will save me from all the attack of the enemy. Ililigtas niya po tayo. Alam niyo ba, ito segue lang na mabilis, Hindi naman tayo dapat matakot sa binibigay ng kaaway sa atin, ng mga pagsubok, even kung mayroong mga demonyong lumabas sa harapan natin, dapat hindi naman tayo natatakot. Dapat sila yung matakot sa atin. You know why? Because they don't have authority over us, but we have authority over them. Ba't ka matatakot? Ba't tayo matatakot? Kuya, meron akong problema. Kuya, hindi ko nga sure kung makakapag-aral ako Kuya, hindi ko sure kung makakapag-graduate ako. Ba't ka matatakot? Kasama mo yung Diyos. Kailan ba nagkulang si Lord sa'yo? Kuya, yung pamilya ko nagugulo na. Anong gusto ba ng Lord sa'yo? Ma-restore yung pamilya mo. Kuya, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa future. Takot ako sa future. Ano ba sabi ng Lord? Galing na ako sa future. Lahat ng mga nangyayari tapos na sa akin. Yung plano ko sa'yo, napakaganda. Ba't ka matatakot? Sabi ng Panginoon, I will deliver you from all your troubles. From all your problems, from all your struggles. Ito po yung pangako ng Panginoon. I think He deserves a hand of praise. Hallelujah. Last but not the least, you can endure trials because of God's love and surely He will reward you after you persevere. Basahin po natin. In 1, 2, 3, go. He will reward you. So, kailangan pala nagbabata tayo. Kailangan pala nagpe-persevere tayo. Kailangan pala nagpapatuloy tayo. Bakit? Kasi mayroong blessing sa perseverance. Tingnan po natin to. Balikan na naman natin yung Psalms 91. Because He loves me. Ang sabi ng Panginoon, ayan, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Imagine yung blessing dahil lang minahal natin pabalik ang Diyos. Ngayon, hindi niya lang tayo i-deliver sa problema. Ang sabi ng Lord, I'm gonna honor him. I will honor him and with long life, I will satisfy him. Ibibigay ko sa kanya yung long life. Kasi ito naman yung pangako ng Lord biblically and show him my salvation. Ang sabi po dito, abiding in God's love, even during times of trouble, will not only bring us relief from our troubles, but also allow Him to bless us with good things.
Ang ibig sabihin, kapag pala nagbabata tayo, nagtatiyaga tayo, hindi lang tayo basta lumalaban. Meron din pong prizes na naghihintay para sa atin. Meron din pong blessing na naghihintay pa para sa atin. Ang sabi ng James 1:12, "Blessed is the one who perseveres under trial." Yung mga nagpapatuloy, yung mga hindi sumusuko. Because having stood the test, that person will receive the crown of life. Ano yan? Yung salvation. Ang sabi dyan, that the Lord has promised to those who, sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Sana true. Ang sabi ng James 5:11, "As you know, we count as blessed those who have persevered." Ang sabi dyan, you have heard of Job's perseverance. Narinig natin yung perseverance ni Job and seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Alam natin yung nangyari kay Job. Sa mga hindi nakakalam, basahin po ninyo. 42 chapters lang yan. Pero yung kwento ganito. Si Job, tinest ni Satan si Job na wala lahat kay Job. Yung natira asawa na makatak. Nagkaroon siya ng sakit sa kanyang katawan. Pero all Job did is this. He praised the Lord. Nagpuri si Job sa kabila ng mga pangyayaring to. At alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Because of Job's response sa ginawa sa kanya ni Satan, ang sabi po dito sa Job 42:10, after Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Ang ibig sabihin, hindi lang ibinalik ng Diyos yung mga kinuha sa kanya ni Satan. All he did, he doubled it. Dinoble po niya. Actually, yung mga anak ni Job, no, sabi niya, sila yung pinakamaganda at pinakagwapo na naipanganak. Sa time po na yun. Why? Because Job loved the Lord. Because Job, yung response ni Job po sa kanyang mga pagsubok, he worshiped the Lord. And sa atin, it is the thing that we need. Every time na meron po tayong trials, hardships, even problems na hinaharap, yung magiging response po natin is yung, Lord, mahal kita. Lord, pupurihin kita kahit ano pong mangyari. At ang sabi po dito, no, after being faithful in times of trouble, pagpapalain ka ng Panginoon. Ngayon, YDC, tatanungin ko kayo, pagod na ba kayong magpatuloy? YDC, tatanungin ko lang kayo ng konti lang. Sawa na ba kayong lumaban? Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, anak, mag-persevere ka. Anak, magpatuloy ka. Anak, hindi ka nag-iisa. Ito po yung pangako ng Panginoon, galing sa kanyang mayaman na salita. And sana hindi po natin makalimutan that wherever we goes, whatever we do, kasama po natin ang Diyos. Sabi dito, mag-review lang po tayo, no? Problems can be great opportunities for double blessing if you abide in His love. Kung mananatili po tayo sa kanyang pag-ibig. And God's love empowers you to endure trials. First, He will strengthen you during hard times. Second, He will be with you in times of trouble. Third, He will deliver you from your problems. And fourth po, yung last, He will reward you after you persevere. Dahil nagpatuloy ka. Mangilang-ilang verses po sa atin pong magtatapos. Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Itong mga bagay ba na to, yung makakapaghiwalay sa atin? Jump tayo sa verse 37 to 39. Ang sabi dito, no! Hindi! Ang sabi po niyan, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors. Dahil po sa nagmamahal po sa atin. For I am convinced, I am convinced, says Paul, after ng lahat na kanyang pinagdaanan sa buhay, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang sinasabi po ng verse na yan, kung hindi yung sarili lang po natin. Hindi yung mga demonyo, hindi yung mga anghel, hindi yung pagsubok na meron tayo. Pero tayo po yung magdidesisyon kung aalis pa tayo sa pag-ibig ng Diyos. Why? Kasi yung pag-ibig ng Lord nandyan lang yan. Mananatili yung pag-ibig ng Lord. Ang tanong, mananatili ka ba sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Kuya, mabigat na kasi. Kuya, mahirap na kasi.
Kuya, masakit na kasi yung nararanasan namin ngayon. Praise God. Bakit? Kasi another opportunity for you to experience the miraculous love of God. That endless, gracious love of God sa buhay po natin. All God is asking us today is this, for us to persevere. All God is asking us today is this, that whatever happens, magpapatuloy at magpapatuloy tayo. Ngayon, YDC, tatanungin ko kayo, sino yung magpapatuloy? Ang sabi po dito, paano tayo magre-remain sa pag-ibig ng Lord? If you keep my commands, sabi ng John 15, you will remain in my love. Kung patuloy na susunod tayo sa Diyos. Kuya, nananatili naman ako sa pag-ibig ng Lord. Nag-a-attend naman ako ng YDC. Kuya, tumatalon ako every second set. Nagtataas ako ng kamay every worship time. Hindi pa ba sapat yon? Ang sabi ng Lord, kung gusto mong manatili sa kanyang pag-ibig, ang sabi dyan, keep His commands. Gawin mo ang pinapagawa niya sa'yo. Yan po ang sinasabi ng Lord. And remaining in His love is achieved by obeying Him. Ang sabi ng Jude 1:21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. And ang sabi dito sa pinaka-last na reminder sa atin ng Panginoon, remaining in His love is our power to endure all trials. Pakibasa nga natin ito na sabay-sabay ng malakas. In 1, 2, 3, go! Isa ba? 1, 2, 3, go! And I hope, after ng lahat ng narinig, natutunan po natin, wala lang susuko sa atin. And I hope and I pray that these same faces that I've seen today, I will see them again next Saturday. At sa patuloy na YDC po natin. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Uulitin ko lang, if we want to reach that 10,000 souls na pinapanalangin po ng ating bahay sambahan, isa sa mga pinakakailangan po natin gawin, syempre manalangin. Pangalawa, manatili. Pakisabi mo sa katabi mo, manatili ka. Dapat makita kita ulit sa darating na Sabado. Nakuha po ba natin? Ulit na tanong, sinong mananatili sa Panginoon? Sinong mananatili sa Panginoon? Sinong magpa-persevere that no matter what happens, mananatili siya sa pag-ibig ng Diyos? Sige, tumayo tayong lahat. Let's worship Him. Sige,